Alright, video blog check everybody, Azrael here. We are going to play Genshin Impact with the Tech Life Pad plus 12 inches. So this is my Tech Life Pad plus 12 inches. So maglalaro tayo ng Genshin Impact as requested by many of my viewers. So okay, iran muna natin yung ating Genshin Impact na game. At hindi ko magana yung aking facial recognition. Wait lang. Alright, connect sa YouTube eh. It's connecting to my YouTube. So, punta na tayo sa ating Genshin Impact na game. Grabe, in-install ko to ng overnight. Napaka tawag dito, ang laki ng file niya, no? So, ito na, Hoyoverse. Let's full blast natin yung volume, no? So, hindi na ako naglalaro ng Genshin Impact at may isang level ako dito. Hindi na ako makaalis kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. But here, we are doing a demo. Let's check natin yung ating Wi-Fi. Wi-Fi is good. And the game is now loading. Antayin natin. And here we go, the logo, Genshin Impact. So, maganda tong tablet. It has a bigger storage. So, pwede siya. Tap to begin. Alright, let's go to the game. Kayang-kaya naman niya, but sa unang okay, compelling shaders pa pala, no? Okay, cut ko na muna tong video. Wait lang, medyo mahaba-haba tong loading niya. And okay na, the door is open. Let's go inside. At check natin tong stage natin. Hindi na ako makaalis sa stage. Bali, nung i-load ko to, it's playing around 30 FPS. Or lower than 30 FPS. So I think mga 25 FPS yung graphics niya. But later on, finul blast ko yung to maximum graphic settings niya, which is nakakuha naman siya ng above 30 FPS. Pero hindi siya 60 eh. Siguro mga 30 for 40 FPS, no? At well, kung naka high graphics ka, it will drain a lot of battery, no? So siguro it's good for 1 hour of gaming pag naka full blast ang inyong graphics. So pag fully charge ka, kayang-kaya yan for 1 hour. So ito siya. Ito yung maximum graphics niya, no? Ito yung maximum graphics niya for the Genshin Impact. So hindi ako sure kung komportable kayo, no? At for the maximum graphics, so I guess parang ano lang to, parang 30 FPS lang pala siya. Ito yung style niya. So, ang mangyayari is pag nag-lower down ako ng graphics, it will be grainy, no? Hindi flat yung animation niya. Pero ito medyo maganda yung pagkaka-animation niya. So, para tayo sa kalaban. So, for my settings, paano ba yung settings na ito? Hindi ko na maalala kung saan ko nakita yung settings eh. Ito ba yun? Para mapakita ko sa inyo yung settings eh. Mali. Sensya na, di ako naglalaro masyado ng Genshin Impact eh. Hindi ko kabisado yung mga tools and menu. Ito yata. Ako, nalimutan ko na. Saan ba ako nagpunta nung una? Ito ba yun? Kumahanap yung settings eh. Sensya na guys nawala. So, ko ba pinindot yun? Hindi ko na maalala. I think this is the event overview. So, ko ba nakita yun? Baka to? Ay, hindi. Yan, napipin mo, hindi ko tuloy makita kung saan yung graphic settings nito. Hindi kasi ko ayun, settings, tapos pakita ko sa inyo, it's the graphic settings tayo. Naka-highest tayo, naka-highest. Pero pag highest is medyo, tawag dito. Kaya render resolution is highest na rin din. So, kung graphics quality natin is around medium, for example, the game is restarted kasi nag-start na tayo, hindi yung mapapakita sa inyo yung quality ng game eh. So naka pa rin tayo, naka high res pa rin din tayo, high res. So okay, let's play the game kahit saglit. Pakita ko sa inyo that the game is very workable. The tablet is Tech Life is okay din. So, ayan. Pinakita ko sa inyo. I think the graphic is around 30 FPS, no?
Tagal na akong hindi naglalaro nito kasi naglaro ako ng ganito. Every 1 hour ako maglaro. I'm using the Tecnopova 2 na gaming smartphone, no. Medyo mag-grainy yung graphics niya, but this is much more better than the Tecno phone, no. Tecnopova 2. So saan ba tayo pupunta next? Ito yung problema, hindi ko kasi alam yung saan ako pupunta. At sabi ng mga friends ko, yung mga yung mga quest daw is aking tignan. So nasaan ba tayo dito? Hindi ko na maalala kung saan to. Select to. So magte-teleport tayo, ganun ba yun? Teleport to waypoint. Okay, pwede tayo mag-teleport pala. So sa mga Genshin Impact players dyan, tulungan nyo ako makalabas dito sa stage na to kasi hindi ko na maalala kung anong gagawin ko at medyo nagkandaligaw-ligaw na ako. Ayan, we're here sa town. Hindi ko maalala kung anong gagawin ko dito. Parang pag huminto ka medyo pangit no? Pag huminto ka, malilimutan mo yung task mo. Si Glory, okay, basa. Nung una na-enjoy ko pa to medyo mainipin ako ngayon. So kamukha na ito, dami usap-usap, pero kailangan talaga kausapin mo yung mga tao So gusto ko kasi mga hack and slash lang So kamukha na ito, lalabas na naman tayo. So what do you think of the graphics? Okay na ba yun sa inyo? Pero ang ganda, ang laki nung niya, ang laki. Very, na-appreciate ko naman din yung game na kasi malaki yung display ng Tech Life Pad plus 12 inches of screen at malakas yung sound kasi quad speaker to. Okay na rin din. So, laro tayo ng saglit, no? Palit tayo ng character. Pwede rin. So yung character yung pa rin, hindi pa din na nagbabago. Ito yung archer to, di ba? Ay hindi pala ito yung archer. Sino yung archer dito? Si Amber. Ayan. Ang dami nating character pero dapat makalayo-layo na tayo dito kasi mga gamers ng Genshin Impact ang lalayo na Saan tayo pupunta? Wala ba kalaban dito? Wala kalaban Ito na kalaban. Ano ba to? Patay na ba to mga to? Oh my god! Takbo. Dodge this! Wala na, may boy pa ba? Ay, yun. Tumatama. Yun. So, okay. So, na-test natin yung Genshin Impact, no? So, nakita nyo, hindi siya 60 FPS but running on around 30 FPS on the highest game setting. Ito lang yung nakayanan ng Tech Life Pad plus 12 inches. So, okay na rin din. So nakita nyo na, nagbibigay ako ng Call of Duty. Ito Genshin Impact. For Mobile Legends, di ko pa natatry So ayun, post na tayo dito for a gandang graphics photo. Alright, so check it out Tech Life Pad plus 12 inches playing Genshin Impact. Pwede. Alright.